Hello mga ka-Darkside, kumusta kayo? Ang topic natin ngayon is about singer na bigla na lang natahimik sa industry. Kilala niyo ba ang grupong nagbigay sa atin ng Dancing Queen at Mamma Mia? Noong dekada 70, walang masisikat pa sa ABBA. Pero sa gitna ng kanilang world tour at milyon-milyong fans, may malalim na lamat na pala sa loob ng grupo. Bakit nga ba sa rurok ng kanilang sikat, bigla na lang silang naglaho sa loob ng 40 taon? Nagsimula ang lahat sa Sweden. Binubuo ng dalawang mag-asawa na sina Agneta at Bjorn at sina Benny at Freda. Noong 1974 niyanig nila ang mundo sa Eurovision at simula noon naging hit machine na sila. Pero alam nyo ba, hindi lang basta pop music ang kanta nila? Bawat lyrics may nakatagong emosyon. Ang pagkikita-kita ng 4 na miyembro ng ABBA ay hindi nangyari sa isang iglap lang. Bago sila naging grupo, bawat isa sa kanila ay sikat na o kilala na sa music scene ng Sweden. Ang unang spark ay nagsimula sa dalawang lalaki. Si Björn Ulvaeus ay nasa bandang Hootenanny Singers, habang si Benny Andersson naman ay nasa Hep Stars. Nagkasalubong ang tour bus ng dalawang banda sa isang kalsada sa Sweden at sa halip na magkumpetensya, nag-inuman sila sa isang parke at nagitara hanggang madaling araw. Ang resulta, doon nila nadiskubre na pareho silang henyo sa paglikha ng kanta. Sabi ni Benny, "It was like finding a long-lost brother." Si Agneta Falskog ay isa ng sikat na solo artist at tinaguriang pop princess ng Sweden. Nagkita sila sa pag-shoot ng isang TV special tungkol sa isang Swedish composer. Ang sabi ni Bjorn, "First sight pa lang alam kong siya na." Nabighani si Bjorn hindi lang sa ganda ni Aneta kundi sa napakalinaw nitong boses. Ikinasal sila makalipas ang 2 taon noong 1971. Sa parehong taon, nakilala naman ni Benny si Annefred Lengstad. Nagkita sila sa isang cabaret show sa Malmö. Si Frida ay isang jazz singer noon. At dahil parehong music geek sina Benny at Freda, mabilis silang nagkasundo at naging live-in partners bago tuluyang naging mag-asawa. Noong Abril 1970, nagdesisyon ang dalawang mag-asawa na magbakasyon sa Cyprus para makapag-relax. Pero dahil likas silang musicians, hindi nila natiis na hindi kumanta. Habang kumakanta sila sa balkoni ng kanilang apartment at sa harap ng mga UN soldiers sa beach, doon nila narinig sa unang pagkakataon ang pagsasama ng 4 nilang boses. Napansin ni na Benny at Bjorn na kapag nagsama ang boses ni na Aneta at Frida, may nabubuong vocal frequency na hindi naririnig sa ibang banda. Ito ang naging hudyat na hindi lang sila basta dalawang mag-asawa. Sila ay isang supergroup. Noong una silang nag-perform bilang grupo, ang tawag sa kanila ay Fest Folk or Festive People. Pero flop ito. Hindi pa handa ang mundo sa kanila noon. Ang pangalang ABBA ay galing sa acronym ng kanilang mga pangalan na Aneta, Bjorn, Benny at Annefred. Kinailangan pa nilang humingi ng permiso sa isang Swedish canned fish company na ang pangalan ay ABBA rin. Dito na papasok ang bahagi kung paano ang 4 na magkaibigang tao ay naging isang global juggernaut at ang mga sakripisyong hindi nakita ng publiko. Matapos ang kanilang bakasyon sa Cyprus, bumalik sila sa Sweden na may dalang bagong layunin. Noong 1972, inilabas nila ang kantang People Need Love at dito hindi pa sila ABBA. Ang nakalagay sa record ay Bjorn and Benny, Aneta and Annefred. Sobrang haba, di ba? Dito pumasok ang kanilang manager na si Stig Andersson. Siya ang nakakita ng 4 na ito ay may potensyal na talunin ang Beatles. Siya ang nag-isip ng pangalang ABBA. Noong una ayaw ng 4, masyadong maikli raw at
ang pangalan pa ng isang kumpanya ng dilatang isda na Abba Seafood noon sa Sweden. Nakipagnegosasyon si Stig sa kumpanya ng isda. Ang sagot ng kumpanya, "Sige, gamitin niyo ang pangalan basta huwag niyo kaming ipapahiya." Hindi nila akalain na ang pangalang iyon ang magiging pinakasikat na brand sa buong mundo. Noong April 6, 1974 sa Brighton, England, nagbago ang lahat. Bitbit ang kantang Waterloo, umakyat sila sa stage na suot ang kanilang maalamat na pilak na bota at kumikinang na outfits. Bakit ito nanalo? Dahil sa upbeat tempo nito na hinaluan ng rock and roll elements, at noong panahong iyon, ang Eurovision ay puro mabagal na ballads. Nang tumugtog ang ABBA, nagising ang buong Europa. Sila ang naging unang Swedish group na nanalo sa Eurovision, pero hindi lang sila nanalo. Sinakop nila ang chart sa UK, Germany at maging sa Amerika. Sa loob ng 3 taon, naging hit machine ang ABBA, SOS, Mamma Mia, Fernando at ang pinakamalaki sa lahat, ang Dancing Queen. Pero sa likod ng kamera, nagsisimula na ang problema ni Aneta. Fear of crowds. Si Aneta ay natural na mahiyain at introverted. Habang tumatagal, natatakot na siya sa libu-libong fans na humahabol sa kanila. May 2 silang anak ni Bjorn at tuwing nasa world tour sila, naiiyak si Aneta dahil malayo siya sa kanya mga sanggol. At sabi niya sa isang interview, "I felt like a bad mother." Muntik nang bumagsak ang kanilang private plane dahil sa isang tornado sa Amerika. Ito ang naging sanhi ng kanyang matinding aviophobia or takot sa paglipad. Habang si Frida ay nag-i-enjoy sa kasikatan dahil ito ang pangarap niya mula bata pa, si Agneta naman ay unti-unting namamatay sa loob ng spotlight. Dito na dumating ang pinakamadilim na bahagi. Noong Pasko ng 1978, nag-usap sina Bjorn at Agneta at nagdesisyon silang tapusin na ang kanilang marriage. Pero the show must go on. Kahit hiwalay na, kailangan nilang mag-tour. Isipin mo, kailangan nilang kumanta ng mga love song sa harap ng libu-libong tao habang hindi sila nag-uusap sa backstage. Isinulat ni Bjorn ang The Winner Takes It All ilang buwan matapos silang mag-divorce. Nang ibigay niya ang lyrics kay Agneta, nagulat ang lahat. Bakit kailangang si Agneta ang kumanta ng tungkol sa sakit ng kanilang hiwalayan? Noong 1981, sumunod na nag-divorce sina Benny at Freda. 1 linggo matapos ang divorce, may bago ng karelasyon si Benny. At dito na tuluyang nawasak ang pagkakaibigan ng apat. Noong 1982, nag-release sila ng album na The Visitors. Mapapansin mo sa cover, magkakalayo sila ng upo. Malungkot ang mga kanta at hindi na sila yung masayang ABBA na nakilala natin. Pagkatapos ng isang TV appearance sa UK, nag-hiatus sila. Ang akala ng lahat, babalik sila after a few months, pero inabot ng 40 years. Nagkulong siya sa kanyang mansyon sa Sweden, si Agneta. Tinawag siyang the Greta Garbo of pop. Bihira siyang lumabas, umiwas sa interview at naging mailap sa tao. Hanggang sa dumating ang 2021, inamin ni na Benny at Bjorn na noong nagkita-kita silang apat sa studio para sa Voyage, parang walang panahong lumipas. The chemistry was still there, sabi ni Benny. Sa kabila ng divorce, away at takot, ang kanilang musika ay nanatiling perfect. Sa dulo ng lahat, ano nga ba ang iniwan sa atin ng ABBA? Sabi nila, ang musika raw ay parang isang time machine. Isang pindot mo lang sa play button, babalik ka sa panahong wala ka pang problema. Panahong kasama mo pa ang mga mahal mo sa buhay na ngayon ay wala na. Nakita natin ang kanilang ningning. Nakita natin ang kanilang sakit. Mula sa dalampasigan ng Cyprus kung saan aksidenteng natuklasan ang kanilang mahiwagang tunog hanggang sa mga huling sandali sa studio kung saan hindi na nila kayang magkatinginan dahil sa hapdi ng hiwalayan.
Marahil ang misteryo ng ABBA ay hindi tungkol sa kung bakit sila naglaho, kundi tungkol sa kung bakit hanggang ngayon, 40 taon ang lumipas ay narito pa rin sila. Hindi man sila pisikali na nakatayo sa entablado, ang kanilang mga boses ay nanatiling bata, masigla at puno ng buhay sa ating mga speaker. Pinatunayan ni na Agneta, Bjorn, Benny at Freda na ang tao ay pwedeng tumanda, ang mga relasyon ay pwedeng magbuwag at ang mga puso ay pwedeng madurog. Pero ang sining ay walang kamatayan. Ang musika ay laging nakahanap ng paraan para bumalik, gaya ng isang voyage na walang katapusan. Sila ang ABBA, ang mga nanalo na kinuha ang lahat ng ating atensyon at iniwan ng isang tunog na magpakailanman ay aalingaw-ngaw sa ating kasaysayan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa malalim na paglalakbay na ito. Ako ang inyong likod bahay sa misteryo at siyensya dito sa Dark Side CH. Huwag kalimutang mag-subscribe hanggang sa muli.